ito, nagsalita kanina ho si Senador Bongo, no? Parang iniuugnay siya sa mga diskaya dahil nga kahapon parang umayaw na mga diskaya, no? Na mag-tell all dahil nga parang meron yata sigurong meron bang tinuturo sa kanya itong sabihin mo, ito ililink mo. May mga ganun ba nababasa kayo, Chairman? Opo, ang state witness kasi is dependent on the premise na magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Diskarte Fund ni Martin Romualdez at ni Marcos. Ang atensyon ng buong sambayan ng Pilipino ay nakafocus na dito sa more than 1 trillion pesos na flood control project na halos ang 70% ay ninakaw, dinurobo, dinambong at ang iba ay kinurakot din sa pamamagitan ng substandard projects o kaya ghost projects talaga. Nag-deliver ng pera pero walang proyektong nangyari at ginamit lamang ang pangalan na flood control projects. Kaya nga tinatawag ito na crime of the century. At ito ay nangyari under the administration ng itinuturong pinakapunong arkitekto nito ay si Marcos at si Romualdez mismo. Dinisenyo ito nila Romualdez na magkaroon ng mga unprogrammed items or unprogrammed appropriations by the hundreds of billions at doon itatago itong mga dinambong, dinurubo na mga kinurakot na proyekto at ang nagpapupundo niyan ay si Marcos mismo at nagpapa-implement. Sapagkat ang unprogrammed appropriations po nanggagaling yan sa mga inuutang ng gobyerno para punduhan mo, mga bagong buwis doon mo ilalagay, and then mga savings ng government agencies na doon mo pinapapunta dahil tinatawag nga ito na unprogrammed appropriations. So doon po nanggagaling ito ang karamihan po ng mga flood control projects. For example, noong 2023 at 2024 na taon ay nagpatupad at ipina-implement ni Marcos ang more than 4,000 flood control projects. Pinunduhan ito ng unprogrammed appropriations at ang nagpalabas ng pundo mismo, DBM, upon the final approval ni Marcos. And we're talking about mga 250 to almost 300 billion pesos ang pinundo dito. At halos hindi po ito napakinabangan ng taong bayan. Ngayon, dahil sa tinatawag na bigat at sakop at saklaw ng naturang iskandalo ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, itong mga flood control projects ay na-focus dito ang atensyon ng mga mamamayan. Subalit ngayon, may lumabas na mga 2 o 3 online news na ang nakita ko at ang isa dyan ay galing po sa Sarawak News investigative report na nakabase ito sa Malaysia pero isang online source din ito ng investigative reports at ito ay inilabas sa Billionaire News Online sa Pilipinas. Ano po itong ulat ng Sarawak News tungkol sa Maharlika Diskarte Fund, no? By the way, before po natin kalimutan o makakalimutan, ang Maharlika Diskarte Fund po, pundo ito ng gobyerno, pera ito ng mga mamamayan. Tinipon ito ni Marcos at ito ay dahil sa panukalang batas na naging pet project nila ni Martin Romualdez. Ipinasa nila ito, inilusot nila ito ng parabagang skyrocket speed, no? Napakabilis. At naging batas ang Maharlika Investment Act. At dito, dahil nga naging batas ito at naging maniobra ni Marcos at Romualdez 2022 pa at na-implement daw nila ito 2023 pero hanggang ngayon wala nang report na natatanggap, mga 500 billion pesos po ang inilagak na pundo dito. Out of the 500 billion na yan na pundo, 50 billion pesos po nanggaling yan sa pundo ng Land Bank na dapat ay hindi yan ginalaw according to
International Monetary Fund Review, IMF, sapagkat ang purpose ng pondo na yan ay para palaguin at palakasin ang sektor ng agrikultura at mga mahihirap at pobreng magsasaka, mga manggagawang bukid at mga magbubukid at mga sektor ng agrikulturang nangangailangan ng tulong para mapaunlad ang produksyon at ang ating sistema ng agrikultura. Kaya nga ang Land Bank of the Philippines dapat hindi yan kinuhanan ng 50 billion pesos para isama sa paglalagak ng pondo na napakadelikado, sapagkat yan nga ang nangyari sa Malaysia, mahigit almost $2 billion na pondo nila nawala at kinurakot lang dahil dito sa design ng 1MDB nila na Malaysia Wealth Fund, no? At ang taong involved dyan sa sindikato na yan ay ina-allege, itinuturo na nandito sa Pilipinas at kasakasama daw nila Martin Romualdez at ng mga taga-Maharlika Discarte Fund na mga technical team. Okay, so puntahan natin yan, ano? Maliban po sa 50 billion pesos na galing sa Land Bank, 75 billion pesos galing naman sa Development Bank of the Philippines. So 125 na. Ang 250 billion ay nanggaling yata sa savings ng government at pati sa central bank. Umabot lahat ito ng kulang-kulang or almost 500 billion pesos. Ang pundo na natipo ni Marcos at nila Romualdez para palabasin na mayroon tayong sovereign wealth fund. Pag sinabi pong sovereign wealth fund, yan po ay nanggaling sa surplus o nanggaling yan sa savings at malaking kinita ng gobyerno, kaya kailangan mong i-reinvest para magkaroon ng buhay ang pundo na nanggaling sa savings and investment and revenue na malaki. Pero tayo ay nangungutang taon-taon, hindi bababa sa 1.4 trillion pesos ang inuutang ng gobyerno ni Marcos in the last 3 years, every year. 1.4 trillion pesos yan. Ngayon, nangungutang ka at kulang ka sa pondo dahil nga grabe ang korupsyon, hindi mo rin pinipigilan sapagkat nakikinabang ka, and then you will have to turn over the savings ng mga mahalagang banking and financial institutions na dapat para sa pag-unlad at pagpapalakas ng batayang pang-ekonomiyang sektor, at dapat yan ay inaalagaan, hindi para ilagay sa napaka-risky na mga investment na walang patutunguhang kasiguruhang maibabalik pa at mapagkakakitaan ng gobyerno. Gagayan din po ng nangyayari ngayon sa GSIS na 8.8 billion pesos ang kanilang exposure sa mga investments na walang malinaw na pagbabalik ng pondo at pagbabalik ng kita. Kaya nga nagreklamo ang maraming top executives at nagresign mula sa GSIS dahil dito sa desisyon ni Wex Veloso na ang 8.8 billion pesos mula sa pinaghirapan at pinag-ipunan na pondo ng galing sa sakripisyo, dugo at pawis halos ito ng mga kawani ng empleyado ng gobyerno at mga nag-retired na at mga aktibo, and yet basta-basta na lang po gagamitin ng pamunuan ng GSIS para ilagak sa investment o mga investments na wala pong kasiguruhang maibabalik, at ang iba doon ay dubious and anomalous pa, kagaya nitong DigiPlus at Alternergy at iba pang investments na na-flag na as dangerously risky or scandalously dangerous and risky to financial health of GSIS. Ganon din po yan ang Maharlika Discarte Fund. Almost or halos 500 billion pesos ng pundo na tinipo ni Marcos at nila Romualdez, inilagak nila kunwari as sovereign wealth fund, bagamat wala tayong surplus wealth, wala tayong surplus na kinita, revenue man o kaya panibagong savings na para magkaroon tayo ng tinatawag na wealth fund o sovereign wealth. Hindi kagaya ng bansang Norway at malalaking bansa sa Europa na napakalaki po ng kanilang surplus of revenue and savings ng kanilang gobyerno. Ngayon, under scrutiny ang report na ito kung ito ay totoo, at mukhang nga may alingas-ngas na since 2 years pa or last year pa, nandito na daw si
Ang pangalan niya Patrick Mahoney. Patrick Mahoney, British-Swedish. At ito po ay isang convicted criminal sa kasong financial fraud and criminal manipulation of management and investment. At na-convict ito with a sentence of 6 years imprisonment under appeal. Sa Switzerland yata siya na-convict, no? Hindi sa Malaysia. At kasi bumalik siya sa kanyang bansa at doon siya nagtago, no? At doon siya na sentensyahan, nahuli at nag-appeal sa higher court nila at pwede naman siya mag-travel habang under appeal ang kanyang conviction of large financial fraud and criminal manipulation of investments. Noong 2024 siya nahatulan. So nag-travel siya sa Pilipinas last year nga. At ito, si Patrick Mahoney ang isa sa sentrong author o pinakautak na nagpatupad at nagkaroon ng problema at later on dinambong at dinorubo ang $1.8 billion na pundo ng Malaysian wealth fund nila, kapareho ng Maharlika Diskarte Fund, yung 1MDB. So uulitin natin, itong personalidad na nagngangalang Patrick Mahoney ay nasa Pilipinas since last year pa at kasama ni Martin Tambaloslos allegedly dyan sa kanilang napakamahal na Manila Golf Club at kasama niya sa mga gatherings, no? And lumalabas ayon sa balita ng mga ilang financial market na mga experts na nag-o-observe, lumalabas na consultant ito daw. Lagyan ko ng daw kasi walang appointment or document paper na nagpapakita na consultant itong si Patrick Mahoney ng gobyerno ni Marcos sa Maharlika Diskarte Fund. At ngayon, ang background ng taong ito is very dangerous para sa Pilipinas. He is a convicted criminal, although ang kanyang conviction is under appeal, pero hinatulan ito ng korte sa Switzerland. At kaya siya mayroong hatol na pagkakakulong ng 6 na taon. At ang kaso niya ay financial crime, fraud, money laundering, and criminal manipulation of investments. At iyan ay na-involve doon sa iskandalo ng 1MDB. Ang 1MDB po ay ang equivalent na parang Sovereign Wealth Corporation sa Malaysia. Sa atin naman, Maharlika Diskarte Fund. MDF, hindi MIF, no? Ang tawag ni Marcos at ni Romualdez, Maharlika Investments Fund. Pero ang tawag ni Ka Eric, Maharlika Diskarte Fund. Ngayon, walang transparent report itong MDF or Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at Romualdez. Walang update, walang opisina, at walang report regular kung saan napunta, ano ang pinagkagamitan, anong status, at maibabalik ba ito sa mga institusyon na kinuhanan nila, like Land Bank of the Philippines, 50 billion pesos, sa Development Bank of the Philippines ay 75 billion pesos, at ilan pang mga agencies of government. Tinatanong nga kung nakapagkuha din sa SSS saka sa GSIS because there are no transparent reports. Ano po ang pinagkakuhanan nito? Basta diniklara na lang na around 500 billion pesos na ang available for Maharlika Diskarte Fund para daw i-invest para magkaroon ng returns at lalo pang lumago ang ekonomiya. 3 taon na halos. Mga kababayan, walang ulat, walang balita, walang report at wala namang nakikitang matino at matuwid na pinuntahan at pinagkagamitan at hindi na nga alam kung may laman pa ito ang Maharlika Diskarte Fund. Ngayon, sumambulat itong online report na kineri o binitbit ng online Billionaire News. Galing po sa Sarawak Investigative Online Journalist Group. At ito ay nakabase sa Malaysia at interesado silang itrack o sundan ang galaw nitong tao na si Patrick Mahoney. At muntika na maging mahorny, ano? Horny talaga. Itong si Patrick Mahoney ay convicted na doon sa kaso niya of financial fraud and criminal manipulation of investments dahil naging isa ito sa mga
pinuno ng sinindikato na operation ng 1MDB, which is equivalent nga, sabi ko, sa Maharlika Diskarte Fund ni Marcos, yung 1MDB sa Malaysia. At ang nawalang pundo sa mamamayan ng Malaysia ay $1.8 billion. So kung i-multiply mo yan equivalent sa Pilipinas, mahigit kumula nga ay papatok din sa mga 600 billion pesos ang equivalent ng nawalang pundo ng or 700 billion pesos ang nawalang pundo equivalent doon sa pera ng mga mamamayan ng Malaysia. Ngayon, tudo tanggi ang Maharlika Diskarte Fund na pamunuan at itong si Martin Tambaluslos. Hindi daw niya kasama. Hindi daw sila nagsasama sa Manila Golf. Hindi daw sila nagkakaroon ng special dinner and wine sa The Cork, dyan sa BGC, sa Bonifacio Global City. Yung The Cork, notorious yan. Napuntahan ko na po yan noong eleksyon ng 2022. At dyan ko na-meet sina Lisa Araneta, sina Bongbong Marcos Jr., at ang grupo nila sa eleksyon, after ng meeting noon sa bahay ni Inigo Subel sa mga special operations laban kay Leni Robredo. Noong panahon na yon na nagkakaroon pa ng tactical na alliance sa kanya ang Duterte Political Group. So yung The Cork na yan, dyan din po na-involved itong mga bigayan ng pera. Ang notorious na personalidad na itinuro, itong si Maynard Mo. At barkada din ito nila Romualdez, barkada din ito ng ilang mga senador, including si Senator Chis Escudero, at barkada ito ng notorious na criminal operator ng DPWH na si Yusek Bernardo. Ngayon, dyan din pala nakikita itong si Patrick Mahuni at sila Romualdez na nagkakaroon ng dinner and wine. At itinatanggi ngayon ni Martin Tambaluslos. At ngayon, may palabas pa siya na very damaging and very dangerous. Ang intriga na ito na lumabas na sa mga online na mga news outfit kagaya ng Sarawak Investigative News at itong Bilyonaryo News Online sa Pilipinas. Todo tanggi sila, pero ang circumstances ng mga ipinapakita ay mukhang may katotohanan itong balita. Tinumbok pa ang lugar na Alpha Land or Alpha Suites. Dito lang yan na malapit sa Bonifacio Global. Mga 15 minutes away lang yan sa BGC, ang Alpha Land, Alpha Suites. At napuntahan ko rin ang lugar na ito. Ito rin ang mga meeting place sa eleksyon noon na mga tao na ginagamit nila Romualdez para sa special ops laban kay Leni Robredo. Kaya mukhang may katotohanan nga ang balita na inilabas nito ng Sarawak News at inilabas na rin po ngayon ng Bilyonaryo News Online. Pwede niyong i-type Bilyonaryo News Online, Patrick Mahuni, Maharlika Diskarte Fund. Lalabas po ang balita. Nakakatakot po ito sapagkat under the Marcos Romualdez na panggobyerno nila, parang sindikato na nga ang nagaganap ngayon. At hindi natin maitatanggi na mayroong pangamba na pwedeng nawawala, hindi na makita at hindi na mababawi ang 500 billion pesos Maharlika Diskarte Fund. Sapagkat una, walang accountability and transparency ang operations nito. Walang clear oversight. Sino nagsusupervise nito? Si Marcos, si Romualdez, Central Bank, at saan sila nagre-report? Walang ganon, Sino ang nag-o-audit sa kanila? Commission on Audit? Dahil dyan, public fund yan na ginagamit bilang investments papunta sa mga pribadong negosyo at malalaking negosyo ang target nila. Subalit kung ganito po ang lumalabas na ulat na ang involved ay itong si Patrick Mahuni, either formal or informal, na nagiging kasabwat na ngayon ni Romualdez at na mga taga Maharlika Diskarte Fund, dapat lang mabahala ang mamamayang Pilipino. Hindi lamang tayo dapat mag-focus at mag-concentrate ng ating paniningil at ng ating pagbubunyag at ng ating paghahabol na mapanagot sila Marcos at Romualdez at mga alipores nila na naging kasabwat nila sa malawakang pangdarambong ng mahigit 1 trillion pesos sa flood control projects. Subalit, malaking bagay din po ito
na mabantayan natin at mapigilan na gawing sindikato at kurakuti ng tulutudo ang 500 billion pesos sa Maharlika Discarte Fund. Ulitin ni Ka Eric, walang audit report ito. It is not clear kung ito ay under audit report and supervision ng Commission on Audit every 6 months, twice a year, or every semester, every quarter. Walang opisina kung saan mo ito puntahan, kung saan mo ito makikita, at walang posted online na mga operational and transactions nila para magkaroon ng scrutiny ang taong bayan at ang iba pang mga economic and financial experts to monitor and to check kung tama ang direksyon at tama ang pinaggagawa nito ng Maharlika Discarte Fund Manager Group or Management Team. Wala. Hindi rin alam kung nagre-report ito kay Marcos, nagre-report kay Romualdez, o ano ang supervisory agency of government na nagkakaroon ng coverage of authority and supervision over the Maharlika Discarte Fund. We assume only na ito ay under sa Office of the President at ito ay supervised ng Office of the President, pero walang update at balita po hinggil dyan. At lalo na ngayon na ang naging hakbang lamang ni Romualdez at ng pamunuan ng Maharlika Discarte Fund ay denial. Sabi nila hindi totoo yan, malicious yan, damaging yan. Bakit nagkaroon ng ganitong report kung walang pinagbatayan ang ulat? Ibig ba sabihin nag-imbento lang ang Sarawak News Investigative Media Group sa Malaysia? Nag-imbento lang ang Bilyonaryo Online para sila ay gumawa ng kwento na nasa Alpha Land, Alpha Suites itong si Patrick Mahoney, at last year pa umiikot na ito kasama si Martin Romualdez sa mga wine and dine ng mga venue nila like ang The Cork sa BGC. Nakikita sila palaging magkasama sa Manila Golf, dyan sa pinakamahal na golf club, no? Ang stocks value niyan, pag bumili ka ng stocks, nasa 81 million pesos per stock. Wow! 81 million pesos per stock ang Manila Golf, no? At si Martin Romualdez ang chairman dyan at president and chairman or chairman ng Manila Golf. At kasama niya, bit niya ito, ayon sa balita, itong si Patrick Mahoney. Ngayon, ang kanyang reaksyon sa online news na lumabas dito sa Bilyonaryo Online ay, sabi niya, hindi totoo. Palagi namang ganon ang style ni Romualdez. Na hindi totoo na si Saldico ay kumukuha ng otoridad sa kanya para magkaroon ng malawakang pandarambong by the hundreds of billions of pesos. Palaging hindi totoo, palaging malisyuso, denial siya. Pero alam naman natin na ang magnanakaw ay sinungaling din. Ang sinungaling magaling magnakaw. Yun pong punto natin. Kaya walang naniniwala sa magpinsan na ito Matter of time na lang ito ang talaga na lang na sumusuporta dito sa kanila. Kung bakit hindi pa ito napapalaya sa poder dahil nandyan pa sa likod nila ang AFP at PNP. Pero pag wala na ang AFP at PNP, madali na pong palayasin yan si Marcos at si Romualdez. Ang magpinsan na ito, puro kasindikatuhan ang ginagawa. Kaya wag po nating kaligtaan, dapat inahanap ito kaagad ng Bureau of Immigration and Deportation. Ipalabas ang record at travel history at travel records ni Patrick Mahoney at saan ito siya ngayon. Kasi criminal convict ito sa Switzerland. At sabi nga natin, bagamat may hatol ito na pagkakakulong ng 6 na taon, ay inallow siya, pinayagan siya mag-travel at na-employ pa yata dito sa Pilipinas sapagkat under appeal pa ang kaso, ang kanyang conviction. Ganon po ang liberal kayo yung doon sa Switzerland. Kasi kung sa Malaysia ito nahuli, ay malamang bibitayin po ito ng Malaysian government kasi may death sentence po or may death penalty sa Malaysia. Okay. So ngayon, ang ating gagawin dito mga kababayan ay ibunyag ng tuloy-tuloy ito. Bagamat nagdi-deny ngayon ang Maharlika Discarte Fund na pamunuan at si Martin Tambaluslos, hindi tayo papayag na dinaya lang. Okay na. Kailangan pong ipanawagan din natin sa Malacanang, ano na ito ngayon ang status ng Maharlika Discarte Fund. Totoo ba na na-involve bilang sindikato itong criminally convicted sa financial fraud and investment manipulation at financial crimes
itong si Patrick Mahoney as indirect or informal consultant, bit-bit ni Romualdez, ni Tambaluslos. Kailangan magpaliwanag dito ang Office of the President sa 4 na bagay. I-demand ng mamamayan yan. Magkaroon ng total public transparent report, ano na ang status ng pundo sa Maharlika Discarte Fund. Magkano talaga ito? May nagsasabing 250 billion pesos, may report na 500 billion pesos. Magkano talaga? Ano ang status ng investment? Saan ito ginamit? Saan po ang mga report ng kanilang gastos at ginagawa? Number 3, saan ito nagre-report? Sino nagsusupervise? Sino nag-oversight? Sino nag-check sa ginagawa nito ng Maharlika Discarte Fund na may hundreds of billions of pesos na hawak mula sa kaban ng bayan? Pang-4, ano po ang role nito ni Patrick Mahoney at ni Romualdez? Bakit siya, kasama niya si Patrick Mahoney na na-involved doon sa nag-collapse at ginawang sindikato at naging kurakot na pugad ang 1MDB company or Maharlika type na investment ng Malaysia, at itong kriminal na nahatulan sa kasong criminal and investment financial manipulation and fraud ay kasama ni Romualdez. At itinuturo ng mga balita na sila ay nag-uusap tungkol sa Maharlika Discarte Fund. Dapat ito ipaliwanag and then ilabas na rin ng Bureau of Immigration and Deportation itong status ni Patrick Mahoney sa Pilipinas. At pangalawa, kung kinakailangan pong imbestigahan na rin ang involvement ni Romualdez dito at ni Patrick Mahoney ng ating National Bureau of Investigation o kaya ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sapagkat ito ay possibility of high-profile financial criminal operations na nandito sa Pilipinas. Baka hindi lang Maharlika Discarte Fund ang kanyang bit-bit dito ni Patrick Mahoney at parang lumalabas sponsor niya si Martin Tambaluslos. Kung ito ay totoo, nagtatanong ang mamamayan ngayon. So grabe talaga ang pagkasindikato ng gobyernong ito. Hindi mo maubos maisip paano nila maaatim ang ganitong uri ng pagiging makapal ang mukha, garapal at talagang walang pakundangan sa batas at katarungan at walang pakundangan kung ano man ang magiging epekto sa taong bayan basta masunod lang ang kanilang pagkagahaman. No? Tinatawag na nga ito ni Attorney Bing Guanzo, no? Dating commissioner ng COMELEC, na mga animal. Mga animal, no? Mga hayop na walang damdamin. Mabuti pa yung mga trained na hayop na papakinabangan mo, like mga aso, yung mga pet, no? Pero itong mga hayop na uri kagaya ni Romualdez, ni Marcos, naku, ito yung pinakamasamang hayop sa balat ng Pilipinas. Terrible. So, wag po nating tantanan ito, babalik-balikan natin. We are calling on the Bureau of Immigration and Deportation, the Department of Justice, to come out with a report on the status of the person, Patrick Mahoney, a convicted criminal from Switzerland, pumasok sa Pilipinas. Ang kaso nito, siya ang operator at chief architect ng pandurubo at pagwasak at pangungurakot sa pundo ng mga $1.8 billion mula sa parang Maharlika Fund din o Maharlika Discarte Fund na tinatawag na 1MDB sa Malaysia. Anong ginagawa niya with Martin Romualdez? Kung totoo ito, umiikot sila at nagkakaroon ng maraming mga pagpupulong-pulong at ang pinag-uusapan ayon sa inside information na nakakaalam sa activities na ito ay tungkol sa Maharlika Discarte Fund. No, mag-aantay tayo ng kasagutan and we will continue to expose this, mga kababayan, sapagkat tungkulin po natin ito na mapangalagaan at huwag nang madagdagan pa ang 1 trillion pesos na ninakaw, dinurubo, kinurakot, dinambong sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez, at ngayon mga 500 billion pesos din ang pinangangambahan na malulusaw, at ito na naman ay pakana ng magpinsang Marcos at Romualdez sapagkat mga kriminal pala ang kasama nila sa pagpapatupad ng proyektong ito na ang layunin ay para sana magpalago ng investment, magkaroon ng panibagong income ang Pilipinas para sa pagpapalago mismo ng ating ekonomiya, at nagsugal, ginamit ang pondo ng mamamayan
mula sa Land Bank, Development Bank of the Philippines, Central Bank, whatever, saan ito nanggaling pa, basta pundo ng mamamayan. Ngayon, bingo mga kriminal po ang itinuturong nagpapatakbo ng ganitong uri ng kasindikatuhan. Huwag nating tantanan ito because vigilance and consciousness of the people will still be the most effective way to fight against corruption. At syempre, habang nandyan pa si Marcos at si Romualdez, hindi tayo titigil sa paglaban. Hindi tayo titigil sa pagbubunyag. Hindi tayo titigil sa pagpupuna at pagbabatikos at paglaban. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa ating Ka Eric Celis video analysis. Please like and share our video, promote and subscribe to our channel, and promote also the viewership ng ating mga videos sa mas malaganap pa na sharing ng ating mga impormasyon. Sa gustong tumulong din po sa ating advocacy for good governance and to fight corruption and plunder in government, ang People's Movement na Bangon Sambayanan, our line of support, yan po ay GCash line, at the same time, line of support na rin, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis na numero, and you can coordinate, and siya na po ang tumutulong para sa support distribution po mula sa inyong kabutihang loob at sinsirong mga pagtulong. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Magbabalik ulit ang ating isa pang episode na naman ng video analysis and video talakayan with Ka Eric. Maraming salamat muli. So ngayon, ito nagsalita kanina ho si Senador Bongo, no? Parang iniuugnay siya sa mga diskaya dahil nga kahapon parang umayaw na mga diskaya, no? Na mag-tell all dahil nga parang meron yata sigurong meron bang tinuturo sa kanya itong sabihin mo, ito ililink mo. May mga ganun ba nababasa kayo, Chairman? Opo, ang state witness kasi is dependent on the premise na hindi mo kami sasabihin namin ng lahat ng alam namin dahil parte kami ng sindikato. Oo. Pero hindi mo kami kakasuhan. Oo. Dininay mo to sa mga diskaya Ayaw tanggapin ng DOJ na sila maging state witness. Kahit sila nagturo dun sa mga congressman. Yeah. Inamin nila na contractor sila. Tinuro nila yung mga DPWH. Alam nila. Tapos, ayaw silang tanggapin na state witness. Yun ang premise na gusto ko mag-state witness I will cooperate, I'm part of the syndicate, and I will cooperate, pero you will protect me from suits. Kaya umatras yan. Dahil ayaw mo akong gawing state witness. So why will I participate? Why will I cooperate? Why will I incriminate myself?